Mukhang kinakabahan na ngayon guys yung BGMP na kung saan ay dito ikinulong itong sikat noon na Russian vlogger na nanghahamak ng ating kababayan, no? So isa to guys sa mga nagtrending last year. Ito si Vitali. Ayan. Isa tong Russian vlogger guys na nakulong at hinuli at dito mukhang babawian niya yung mga humuli sa kanya at yung gobyerno natin. Dito kasi sa kanyang post guys, no, ay talagang nag-post siya ng mga video, picture, na kung saan makikita ninyo na bawal yung gadget doon sa kulungan kung saan siya ikinulong doon sa Bureau of Immigration, no. Doon nakulong siya yata doon ng halos kung hindi ako nagkakamali 90 days ba o 60 days ganon. Eto, no, may mga video siya at mga documentary videos na kung saan ay binunyag niya at pinakita niya sa social media at dito ay talagang narintikan ang mga guard at yung mga official doon sa BI, no. At yung iba pa nga nag-resign na dahil nga dito sa ipinost nito ni Vitali, no. Mukhang ang pakay dito ni Vitali ay ipakita sa mga tao kung gaano ka-corrupt ang pinagkulungan sa kanya o itong ating gobyerno, no. Makikita kasi doon sa kanyang mga post na etong si Vitali ay talagang pinakita niya na nakakagamit siya ng gadget, ng gadget talaga. Yan, na nababayadan niya yung mga guard. So eto, no, nag-trending to ngayon. Kinakabahan ngayon pati ang BGMP dahil dito sa sinabi ni Vitali dito, no. Ito, basahin natin latest news, no. So ayon dito sa balita, galing to sa DZRH News, no. Ayan, no. Sabi ni Vitali dito, it's corruption. You can do anything. So alam naman natin kapag may datong ka guys, kahit nakakulong ka, kayang-kaya mong bayadan. Basta may datong ka, 'di ba? Kaya mong paikutin, no? Kahit nakakulong ka, makakakain ka ng masarap, pwede kang gumamit ng kahit na basta may datong ka, no? Ang tanong kaya, magkano kaya ang binayad dito ni Vitali, no? O ni Vitali dito? Ayon kasi dito sa balita, ayan, pinakita ni Russian-American vlogger Vitali Dorovetsky, yan, ang umano'y naranasang kondisyon habang nakadetain sa kulungan ng Pilipinas sa isang vlog kasamang American streamer na si Adit Ross. Ayan. So may kasama din pala siyang streamer, no, dito sa kulungan dun sa BI. Aniya, nakakadanas siya ng matinding init. Ayan, hindi siya sanay sa init kakulangan sa sanitasyon at umiirang na umano'y korupsyon sa loob ng kulungan kung saan sinabi niyang nababayadan niya umano ang mga gwardya sa naturang kulungan para makagamit ng cellphone at iba pang pangangailangan yan. Hindi na bago yan talaga guys, no, sa kulungan. Basta may gatong ka, kayang-kaya mong bayadan dyan yung mga guard. Yung iba may mga guard dyan pa nga na tatanungin ka na lang, 'di ba? Gusto mo bang gumamit ng ganyan, 'di ba? Aminin man natin, yan talagang katotohanan sa loob ng kulungan, 'di ba? Kahit yung mga iba diyan, alam nila yan, yung mga nangungulungan, no? Basta may pera ka talaga, kayang-kaya nyong paikutin yan, no? Makakagamit ka talaga ng gadget yan. Yan, nakakadanas siya ng matinding init, kakulangan sa sanitasyon. Yung bang CR, baka di niya gusto, no? So ayon din dito, matatandang inaresto si Dorovetsky. Ba itong pangalan nito? Apelyido? Sa Pilipinas noong April 2025 dahil sa kaso ng panghaharas sa mga Pilipino habang naka-live stream kung saan nagsilbi siya na mahigit na 10 buwan sa kulungan. Ayun, 10 months pala siya sa kulungan bago siya ipa-deport, no? Eto, ayan, kita nyo siya. Eto na siya. Ayan, mahaba na yung bigote niya, di ba? Nakita nyo mahaba na bigote niya, no? Ayon kasi dito kaya talagang babalikan niya etong mga nakakulong, no,
nanawagan pa nga 'to, eh, ito si itong Russian vlogger na 'to, na tulungan nga yung mga kaawa-awa nga daw dun, yung mga nakasama sa kulungan. May mga nasabi pa nga siya na may mga buntis pa nga di umano na nandun nakakulong, tapos kawawa daw 'no. So ayon dito ay talagang gusto niyang ipakita yung buong video. May video 'to siya, eh, may video 'to siya na talagang, pinapakita dun na nakakagamit siya ng, cellphone, gadget, nakakapag-vlog siya kahit nasa loob siya ng kulungan. Dito nga, eh, talagang may natanggal nga sa BI at mayroon pa ngang binalita ngayon na nag-resign. Kasi takot sila, eh. Natakot sila dito sa isisiwagat nitong, Russian vlogger na 'to kasi marilintikan sila, 'di ba? Biruin niyo ginantihan sila ng ano, Russian vlogger na 'to matapos siyang ikulong. Sabihin natin mali naman talagang kasalanan niya, kaya lang ang problema nga lang, eh, nakita nito ni Vitaly yung talagang korapsyon dun sa loob ng kulungan kung saan siya ikinulong. Doon siya sa BI tapos nilipat yata siya sa BGMP. Doon yata mas madami pa siyang kwento doon sa BGMP. Nako, delikado talaga yung mga, ang tanong magkano kaya binayad no nito ni Vitaly, o magkanong siningil sa kanya no upang makagamit siya ng mga cellphone, mga gadget, yan. So tingnan natin comment dito. Ayan. So ang daming ano dito, kumanga nga dito kaya no kahit na inaripusta yung ating mga kababayan. Ayan, sabi nito, siguro yan ang purpose bakit siya nakulong para mailabas ang korupsyon sa mga bilangguan sa Pinas. Ano, hinihintay lang ba si Vitaly na makulong upang mailabas ang korupsyon? Ayon dito, totoo naman kapag may pera ang nakakulong at kayang gumastos, daig mo pa ang hari. Ayan, tama naman talaga. Basta may datong ka, kayang-kaya mo. VIP, gadget, kung ano man, babae, di ba? Well, sad to admit, I believe him. Ayan. Dito, totoo. Yan, yung isang stick daw ng Yosin, nagiging 50 pesos daw sa loob ng kulungan. Hindi lang 50 pesos yan. Umaabot pa nga yan minsan, lalo na pag sa bilibid. Umaabot yan ng mga 100, 200. Yan. Alam naman ng lahat kaso nga. Tama. Alam ng lahat na ganyan talagang sitwasyon sa kulungan, mga nababayadan, kahit na sabihin nating nakagamit ng cellphone, hindi naman nila ina-actionan, hindi nila inaano, tuloy-tuloy pa din. Mabuti, sana matakot sila dito kay Vitaly, no? Dahil may papakita niya talaga yan, ipopost niya yan, yung kanyang naging, experience dyan sa loob ng kulungan na nakakagamit siyang cellphone, di ba? Kampi na ba kayo kay Vitaly? Comment down below kayo sa video natin at huwag nyo din kalimutan mag-subscribe na lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.